natin sa Supreme Court? Yes. Today we have 162,000 signatures, approximately 162,000 signatures to be submitted to the Supreme Court. As a matter of fact, we are going to submit it as part of a manifestation bringing the fact that Filipinos all over the country are already waiting. We are becoming impatient na, no, sa resolution ng mga habeas corpus cases ni PRRD at ibang mga kaso na related sa kanyang illegal arrest. Pag-submit po namin ngayon ng mga firma ay pag-submit namin ng boses ng mga ordinaryong Pilipino na gusto magpauwi kay PRRD at gustong udyukan ang Supreme Court na i-assert ang ating soberanya dahil na nga simply put, sir, we are scared. Takot kami na mga sumusuporta kay PRRD at nakamahal kay PRRD, mga ordinaryong Pilipino, takot kami. And we want the Supreme Court to protect us. Dahil po, ang dating presidente, pinatapon sa ibang bansa, hindi kinarap sa sarili nating korte, it can be done to ordinary Filipinos like you and me. Si PRRD, kilala siya, mahal siya ng mga Pilipino, meron siya TDS, meron siya mga hardcore supporter, may magpapasignature campaign sa kanya. But if your wife, or your husband, or your children is taken away, who's going to fight for them? Walang magpapasignature campaign sa kanila. So it's very important that the Supreme Court decide on this, because this is not just about PRRD at the end of the day. This is about protecting the rights guaranteed by our Constitution. What if the Supreme Court will say it's good and academic already because wala na silang jurisdiction kay PRRD dahil nasa ibang bansa na siya? Ano po magiging action? Then we're going to, decide and move forward based on that decision. But we have a very, very good lawyer. We have very good lawyers doon sa kaso ni PRRD na pinay ni Mayor Baste, Mayor Kong Pulong, and Ms. Kitty Duterte, who argued otherwise. And we believe that it is not moot and academic. There are jurisprudence telling that the absence of the person in the jurisdiction of the court does not stop or does not put habeas corpus case moot and academic. So ano yung parang gusto nating mangyari, ma'am, with our petition sa Supreme Court? To resolve it, sir. To resolve it. That's what we want. The first step in bringing PRRD home is for the habeas corpus cases to be decided upon. And ang habeas corpus case kasi, sir, no, when the court approves or grant, because it is an extraordinary writ, it is an extraordinary order from the court. When a habeas corpus is granted, it actually orders the people who cause the deprivation of liberty of that person to bring that person before the court. So that's what we want the Supreme Court to do, to grant the habeas corpus case. Now, if they're going to decide otherwise, wala kaming magagawa dyan. That's the order of the Supreme Court. But we're going to move forward from there. Ma'am, I understand you don't have any political leanings, ano? No, I have. I am a third supporter. I mean, you're not politically funded. But may I know your comment on Senator Bob Aquino na statement na sinabi niya, ideally dapat dito is CPR? Senator Bam Aquino. Well, I think Bam Aquino is trying to get the support of the Duterte supporters, by saying those. But, we're not idiots. So if you really believe in that, make a resolution, Senator Bam. Talk is cheap. And you do not parang tap us on our back and say that that is what's supposed to be done. But you're not doing anything. What are we going to do with your words? It means nothing to us unless you're going to act. So, wag po tayo magbulahan dito, botante po kami. Kami po ang nagpapanalo at nagpapatalo ng kandidato sa eleksyon. If you really mean what you are saying, do something. And last na lang on my end, ma'am, comment on VP Sara's statement na tatakbo po siya. Well, we are all for it. And we are going to campaign for Inday Sara to become the president. We're going to campaign as early as now, and we're going to crush any opponent pagdating ng eleksyon. That's very, very sure. All of us are tired. All of us are frustrated in this kind of government. It's time to fix this country and do the right thing.
Ma'am, baka pwede ko naman makuha kung sino yung gusto niyo maging katandem ni Baby Sara. You know, I want Inday Sara to lead me. Like I said, I have no pretension that I am politically neutral. I am a Duterte supporter. My politics is aligned with PRRD, and their approach in solving the problem of our country is how I want our problems resolved. So, kung ano po ang choice ni Inday Sara, kung sino po ang Vice President na pipiliin niya, yun po ang choice ko. Maraming salamat. Thank you, Vince. Ayan, magandang umaga po sa atin lahat. Ang mensahe po ng kabuuan ng aming grupo ay as usual po, nung simula nung siya ay dinala sa Hague, ay tayo po ay patuloy na nakikilahok at nakikiisa sa mga panawagan ng mga motorcade na ang ating Tatay Digong ay tuluyan ng makauwi. Kaya Tatay Digong, ang mensahe namin sa inyo, kami naman, nandito lang po kami upang mananawagan lagi at nagdadasal sa iyong kalusugan na kayo po ay pauwi na po dito sa aming mahal na bayan. Kami at kabuuan ng aming grupo sa Duterte Rider Supporters ay nakikisa at patuloy na nagtitipon-tipon upang manawagan ng ating mahal na Tatay Digong ay pauwi na po dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. Sir, sa mga pumirma ho ng signature campaign para mapauwi si dating Pangulong Duterte, ano po ang inyong mensahe para sa kanila? Ayun, maraming salamat po sa mga unang-una, sa mga nag-initiate po ng ating kami naman na signature campaign sa Luzon, Visayas, Mindanao, sila Ate Joey, sila Placido, no? At kami din ay kasama ng mga vloggers din na naririto na kasama doon sa karaban ng kami naman signature at sa lahat ng mga pumirma doon po at nakiisa ng mga solid DTS po natin sa lahat ng kababayan natin may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pakikiisa, sa inyong pagpirma. Ang inyong bawat pirma ay mahalaga upang ang ating bansang Pilipinas ay maiahon natin muli mula sa lugmok na pagnanakaw ng ating mga nasa gobyerno, mula sa kahirapan ng ating mga kababayan. Ay sama-sama po muli tayo mga kababayan nagmamahal sa ating bansang Pilipinas upang maiangat po natin ulit ang ating kapakanan ng ating sambayan ng Pilipino. Sir, sa ano na lang ho, sa mga nagpadala kay dating Pangulong Duterte, baka ho mayroon po kayong mensahe para sa kanila? Sa mga tao naman na involved doon sa illegal na pagdukot sa ating mahal Pangulong Duterte, no? Sana magkaroon po kayo ng inyong kalinawan sa inyong pag-iisip. Sana magkaroon po kayo ng harmonious doon sa inyong pakikibaka sa araw-araw, no? Dahil yung guilt na dinadala po natin sa ating sarili ay minsan nagiging shadowing na ito sa bawat paglakad natin sa ating araw-araw na buhay, na kung saan alam nating bawal, alam nating illegal, pero dahil sa mga proteksyon, dahil sa mga koneksyon, at malay natin baka dahil din sa impluensyahan ng pera ay kaya yung mga illegal ay ginagawang legal sa paningin ng iilan, no? Pero nananawagan ako na may pagkakataon pang magbago, may pagkakataon pang sumuporta sa tamang direksyon, sa tamang desisyon. Kaya kung sino man yung mga taong involved noon na dumukot sa aming mahal na Tatay Digong ay sana magbalik loob kayo at pakiisa na rin sa amin doon sa inyong pagkakamaling ginawa doon sa pagdukot sa ating mahal na Tatay Digong, at naway makiisa dito sa mga solid Duterte po na manawagan na rin na tuluyan po siyang makauwi dito sa bayan natin sa Pilipinas at dito po siya litisin dahil si Tatay Digong ay isang lehitimong Filipino citizen at nararapat lamang na siya ay dito po aareglohin kung ano man yung kaso na dapat kakaharapin ng ating tatay. Sir, yung grupo ho ninyo, bakit hanggang ngayon ho ay napakasulit ang inyong suporta kay dating Pangulong Duterte? Ayun, isa lamang po. Dahil lamang po yan sa pagmamahal namin sa ating mahal na Tatay Digong. At alam naman po natin at hindi lang ang aming grupo, marami pong nagmamahal sa ating Tatay Digong. Dahil kitang-kita natin yung pamamalakad nila. At ang Davao ay isang ehemplo, isang produkto at resulta ng magandang pamamalakad sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Makikita natin ang isang politiko na maganda ang kanyang pamamalakad doon kung anong bayan siya, no? Yung mga tumatakbong ibang mga politiko dyan, silipin nyo kung anong bayan nila. Maganda ba yung pamamalakad nito? Maganda yung ba yung kanilang mga programa? Pag hindi maganda, ang salita pwedeng mapaganda, pero ang resulta hindi mo mababago.
Kaya kami mga bilang DRS ay subok na at kitang-kita natin ng ating mga mata kung ano yung pamamalakad sa bansang sa syudad na Davao. Kaya nararapat lang na dapat nating suportahan ang magandang governance at pamamalakad ng ating mahal na Tatay Digong. Gayon din sa mga galing sa Davao, katulad nila BP Sara at Congressman Pulong at iba pa na namamalakad sa Davao. Nagpapatuloy silang nagpapaganda, inaayos ang kanilang syudad. So ang kanilang syudad ay isang ehemplo na dapat sundin ng bawat syudad dito sa Pilipinas. Kaya po kami bilang DRS ay wala po kaming tigil, wala po kaming humpay, tuloy-tuloy ang aming suporta, tuloy-tuloy ang aming solidong samahan tungo doon sa good governance ng mga Duterte. Isa lang. Sir, nagdeklara si VP Sara na siya tatakbo bilang Pangulo this coming 2028. Ano pong opinion po ninyo? Well, lahat naman tayo na mga nagmamahal sa ating VP Sara ay tuwang-tuwa sa maagang deklarasyon, no? At ito'y nakikitaan natin na magandang senyales ito na ang lahat ng mga Duterte or DDS ay mag-iisa. We will move as one in accordance with the guidance of our VP Sara. At maganda na rin yun na binigyan tayo ng senyales upang tayong lahat ng mga Duterte ay magkaisa upang iisa lang ang ating hakbanin. So maraming salamat sa iyo, mahal na VP Sara, sa iyong maagang pagdeklara doon sa iyong pagtakbo bilang presidente sa 2028. At kami po bilang DRS, Duterte Rider Supporters, ay nandito lang na habang po ay nakasuporta sa magandang pamamalakad ng mga bawat politikong tatakbo dito sa ating bayan. Dahil iisa lang po ang gusto ng mamamayang Pilipino na maiangat natin ang ating bansa. Dahil sa pag-angat ng ating bansa, ang bawat mamamayang Pilipino ay umangat din ang ating buhay. Salamat at mabuhay ang DRS!